1,000 taon na ang nakalilipas, isang madugong digmaan ang sumiklab sa pagitan ng mga tao at mga demonyo na may iisang mundo. Ang walang katapusang pagdanak ng dugo na ito, ay nagbunga ng magkaparehong desisyon na hatiin ang mundo sa dalawang ganap na magkakaibang lipunan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay naiwan sa Demon World bilang isang regalo. Kailangang ubusin ng mga demonyo ang utak ng tao upang mapanatili ang kanilang katalinuhan sa hugis, kung hindi ay babalik sila sa walang isip na mga demonyo. Simula noon, tumigil ang mga demonyo sa pangangaso sa sangkatauhan. Sa halip, tinipon nila ang lahat ng tao at inilagay sila sa mga farms kung saan dahan-dahan nilang hihintayin ang araw na sila ay kakainin. Si Enma, Norvan, at Ryan ay tatlong batang mga ulila na masayang namumuhay sa Gracefield Orphanage sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang tagapag-alaga, si Nanay Isabel. Ang mga bata ay karaniwang nagsisimula ng kanilang mga araw ng maaga. Lahat sila ay nagsasagawa ng mga pagsubok upang ipakita ang kanilang mga kakayahan sa intelektual, kung saan ang tatlo ay ang pinakamahusay na gumaganap. Dahil si Enma ay isang sporty, siya ang may pananagutan sa pag-aalaga sa kanilang mga kakayahan sa atleta. Karaniwan siyang gumagawa ng tag game kung saan lahat ay nagsasaya at naglalaro, habang ginagalugad din ang kalapit na kagubatan. Sa huli, ang bawat bata sa orphanage ay may parehong pangarap na sa wakas ay mampan ng isang foster family at umalis. Ang pinakabago ay si Kani, na biglang nabalitaan na siya ay aampanin. Habang naghahanda siyang umalis, ibinunyag niya kay Enma na dahil natupad na ang kanyang unang pangarap, maaari na siyang maghangad ng iba. Pangarap niyang maging isang ina, isang tulad ni Nanay Isabel, isang taong kayang mag-alaga ng isang malaking pamilya. Gayunpaman, pagkatapos ng paghihiwalay, napagtanto ni Enma at Norvan na nakalimutan ni Kani ang kanyang paboritong maliit na kuneho na laruan. Alam nila kung gaano ito pinapahalagahan ni Kani, at iniisip nila na hindi siya makakapag-adjust sa kanyang bagong buhay kung wala ang kanyang matalik na kaibigan na laruan. Sinabihan sila ni Ryan na tumakbo at ibalik ang laruan, dahil baka malapit na sa orphanage sina Kani at Nanay Isabel. Nagsimulang tumakbo ang dalawa pababa ng burol at pumasok sa gate na bawal gawin. Doon sila nakahanap ng isang malaking truck, at naisip nila kung doon sasakay si Kani sa kanyang bagong tahanan. Upang maiwasang makita, nagpasya si Enma na ilagay ang laruan sa likod ng truck. Gayunpaman, nang tumingin siya sa loob, ibinaba niya ang laruan at umatras na may gulat na mukha. Nagpasya si Norvan na tingnan ang loob, at nagulat siya na naroon ang walang buhay na katawan ni Kani sa loob. Bigla silang nakarinig ng ilang boses at nagtago sa ilalim ng truck. Nagsimulang mag-usap ang dalawang tao, at nagpasya ang dalawang bata na tingnan sila. Ngunit ang nakikita nila ay hindi dalawang tao kundi dalawang malalaking demonyo. Sina Enma at Norvan ay lumalaban sa kanilang udyok na sumigaw sa takot, sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanilang mga bibig. Nakita nilang pinupulot ng mga demonyo ang katawan ni Kani, binanggit na masarap ang karne ng tao. Inihulog ng mga demonyo si Kani sa isang lalagyan, at binanggit kung paano itinuturing ng lahat ng demonyo ang mga bata mula sa farm na ito ay may mataas na kalidad at marangyang karne. Agad nilang napagtanto na ang Gracefield Orphanage ay isa sa mga farm ng tao. Nag-alala si Enma na may nangyari kay Nanay Isabel, ngunit biglang may nagpakita na isa pang demonyo, na binanggit na si Kani ay karaniwang kalidad ng karne dahil siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Gayunpaman, malapit na silang mangolekta ng dekalidad na karne, at ang mga dekalidad na iyon ay sina Enma, Brian, at Norvan. Ngunit ang higit na ikinagulat nila ay nang sabihin ng demonyo kay Nanay Isabel na maghanda para ipadala sila. Ang buong mundo ni Enma at Norvan ay gumuho sa isang iglap na inihayag ang kakilakilabot na katotohanan ng kanilang buhay. Kaya, nagkakaroon sila ng pagkakataong tumakas at tumakbo palayo. Bumalik sa loob, si Enma ay nalungkot nang mapagtanto na ang petsa ng pag-aampon ng lahat ay ang petsa kung kailan sila makakain. Kinausap siya ni Norvan tungkol sa kanilang gagawin at nag-propose na tumakas. Nangangamba si Enma dahil ayaw niyang iwanan ang ibang mga bata na masawi. Sinabihan sila ni Norvan na kunin ang lahat, ngunit hindi naniniwala si Enma na ang maliliit na bata ay makakatakas sa mga demonyo, hanggang sa lumabas ang ideya na ito ay parang laro ng tag. Samantala, nalaman ni Nanay Isabel ang laruan ni Kani, na iniwan ni Enma at Norvan para tumakas. Gayunpaman, nahihirapang itago ni Enma ang kanyang takot nang marinig at makita niya si Nanay Isabel. Sinabihan sila ni Norvan na dapat silang magpatuloy na kumilos na parang normal.
Naghinala si Nanay Isabel na may tao sa gate, naiwan ang kunhong laruan, ngunit hindi niya alam kung sino iyon. Sina Enma at Norven ay nagkasundo sa oras ng paglalaro na ang pagtakas sa kagubatan ang pinakaligtas na opsyon. Ngunit habang tumatawid sila sa maikling bakod, nakita nila ang isang malaki at walang kamali-mali na sementadong pader. Pagkabalik, tumatakbo ang isa sa mga bata at sinabi kay Nanay Isabel na may nawawala. Gayunpaman, kinuha ni Nanay Isabel ang isang gadget mula sa kanyang bulsa, at mabilis na kinuha ang bata. Napagtanto ni Norven na iyon ay isang aparato sa pagsubaybay, na nangangahulugan na ang lahat ay may isang transmitter na nakatanim sa isang lugar sa kanilang mga katawan. Ipinapaliwanag din ito kung bakit walang uri ng mahigpit na seguridad sa paligid ng lugar. Napagtanto nila na ipinakita lang ni Nanay Isabel ang tracking device para magpadala ng mensahe na imposibleng makatakas. Bumalik sa bahay, kapag si Enma ay nagkakaroon ng isang tahimik na sandali ng kalungkutan para kay Kani, si Nanay Isabel ay dumating sa kanyang harapan na nagtataka kung bakit siya hindi nagiging masaya kamakailan. Iniligtas silang dalawa ni Ryan nang pinatunog niya ang bell ng hapunan, ngunit nang umalis sina Enma at Norven, direktang tinanong sila ni Nanay Isabel kung nasa gate sila noong nakaraang gabi. Ngunit ngumiti sila at itinatanggi ito, na sinasabing labag ito sa mga patakaran. Gayunpaman, si Nanay Isabel ay malinaw na nag-aalinlangan pa rin. Kapag nag-iisa na naman sila, hindi na nila mapigilan ang kanilang kilabot. Ang kanilang desisyon ay tumakas, at ang kailangan lang nila ay isang plano. Kasama sa diskarteng ito ang ilang pagtatago ng mga mantle sa isang guwang na puno malapit sa malaking pader na gagamitin nila upang bumuo ng lubad pagdating ng oras para tumakas. Mayroon silang 2 buwan bago kunin ang susunod na bata. Bigla nilang napansin na may sumusunod sa kanila palabas sa pader. Buti na lang, ang kaibigan nilang si Ryan ito, na naiintriga sa mga nangyayari. Sa huli ay ipinaliwanag nila ang lahat kay Ryan. Hindi nila inaasahan na maniniwala si Ryan, ngunit naniniwala siya, na nagpapaliwanag na hindi gagawin ni Norven ang mga bagay na ito. Sumama si Ryan sa grupo para tumulong sa malaking plot ng pagtakas. Gayunpaman, ang determinasyon ni Enma na kunin ang lahat ng 37 bata ay isang malaking isyu para sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, iniharap ni Nanay Isabel ang isang bagong bata na nagngangalang Caroline, pati na rin ang sister maid na nagngangalang Sister Carmen. Gayunpaman, nagpaplano na si Carmen na palitan si Isabel bilang bagong ina. Samantala, may isa pang mahirap na variable na dapat isaalang-alang sina Enma, Norven, at Ryan habang naghahanda sila para sa tila walang pag-asang pagtatangka na makatakas. Ngunit kailangan muna nilang maghanap ng lokasyon kung saan maaaring mag-install ng isang tracking device. Responsable si Enma sa pag-aalaga kay Caroline, ang pinakabagong dating sa farm. Nang bigla niyang natuklasan ang isang pulang bukol sa likod ng kanyang tainga, napagtanto niya na ang lahat ay mayroon din ito nang dumating sila. Ito ay dapat na isang pasa mula noong kumuha sila ng dugo upang suriin para sa mga sakit. Sinabi niya kina Ryan at Norven, na sumang-ayon silang lahat na ang pagtatangkang sirain ang kanilang mga tracking device sa tainga ay masyadong mapanganib. Iniisip nila na maaari itong magbigay ng alerto, sa makatuwid, dapat nilang unahin ang pagpapalabas ng lahat. Pinili ng tatlo na gawing parang simpleng laro ng tag ang pagtakas. Iminumungkahi ni Enma na magtrabaho sila sa pagpapabuti ng pisikal na kondisyon ng mga bata, habang tinuturuan sila nina Norven at Ryan kung paano mabuhay. Sa kasamaang palad, si Sister Carmen ay naghihinala sa kanilang mga plano at nilalayo nitong ipadala ang mga ito bago ang kanilang opisyal na shipping date. Sa palagay niya ay sapat na itong ebidensya para akusahan si Nanay Isabel ng paglabag sa pamamaraan, at sa wakas ay umangat sa kapangyarihan. Nang maglaon, tinanong ng tatlo ang kanilang sarili tungkol sa paghihinala ni Nanay Isabel, ngunit hindi siya kumikilos. Walang mga bug or camera sa paligid ng bahay or lugar, sa makatuwid, sa tingin nila ay may isang taksil sa kanila. Nang gabing iyon, ipinangako ni Nanay Isabel kay Carmen na kung makikipagtulungan siya, siya mismo ay magiging isang ina. Sobrang nainis dito si Carmen at nagpa siya na subukang patalsikin si Nanay Isabel sa halip na maghintay ng promosyon. Samantala, ipinagpatuloy ni Enma, Norven, at Ryan ang kanilang pagsasanay sa pagtakas sa ilalim ng pabalat ng larong tag. Sa pagkakataong ito, sa halip na ang lahat ay mag-isa, ang koponan ay ginagabayan ng mas matatandang mga bata. Naniniwala ang tatlo na si Hilda or Mariano ang taksil.
Ang tatlo ay atubiling isiwalat ang kanilang sikreto kasama ang dalawa pang bata, sina Mariano at Hilda. Bagamat tumanggi si Norven na ipaalam sa kanila na wala na si Kani, nagsinungaling si Norven tungkol sa mga batang naiwang biktima ng human trafficking dahil ang malamig na katotohanan ay maaaring labis para sa kanila. Napagpasyahan nina Hilda at Mariano na ang tanging pagpipilian ay tumakas. Hindi pinahahalagahan ni Ryan kung paano pinapanatili ni Norven ang katotohanan tungkol sa lahat ng mga bata na nasasawi, at nilalamon mula kina Hilda at Mariano. Ngunit para kay Norven, ang pagtakas ay dapat mauna. Inaayos din niya ang mga bitag para kina Hilda at Mariano, sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang escape rope sa iba't ibang lugar. Nagkunwaring natutulog si Enma ng gabing iyon at nakita niya si Hilda na lumabas ng kwarto. May naglagay ng papel sa ilalim ng pinto ni Nanay Isabel, na nagsasabi na may lubad sa ilalim ng higaan ni Norven, na hindi nakikita ni Enma sa pintuan. Matapos may hatid ang papel, pumunta si Hilda sa silid ni Carmen, at nakikinig si Enma mula sa likod ng nakasarang pinto. Nagiging mahigpit ang mga bagay-bagay doon na may ebidensya na nagtuturo na si Hilda ay impormante ni Carmen, or hindi. Ngunit sa huli, ginawa ni Hilda ang inaasahan ni Enma at tumanggi siyang magbunyag ng anumang impormasyon. Nang imbestigahan nina Norven at Ryan ang dalawang lokasyon kung saan nakatago ang lubad, ipinahayag ni Norven na walang nasa ilalim ng kama, at napagpasyahan ni Ryan na si Mariano ang taksil. Ngayon lang nakumbinsi si Norven na si Ryan ang totoong taksil sa lahat ng panahon dahil siya lang ang nakakaalam ng lokasyong ito. Si Ryan, sa kanyang bahagi, ay hindi itinatanggi ang anuman ngunit ipinaliwanag niya na ginawa niya ito dahil kailangan itong gawin. Pumayag si Norven na patawarin si Ryan kapalit ng pagpayag niya na maging especially iya din niya. Sumasang-ayon si Ryan, ngunit kung niloloko lang ni Norven si Enma sa pag-iisip na isasama nila ang lahat. Ang mga maliliit, bukod kina Hilda at Mariano, ay magiging pabigat bago at pagkatapos ng pagtakas. At si Ryan ay hindi gumugol ng maraming taon bilang impormante ni Nanay Isabel para sa lahat na tapusin sa isang walang kwentang pagtatangka upang mailabas ang lahat. Nang maglaon, nakipagkita si Ryan kay Nanay Isabel, na sinasabi sa kanya na ang iba ay naglalaro pa rin bilang pagsasanay, ngunit sina Nanay Isabel at Sister Carmen ang pinakamalaking banta. Kalaunan ay ipinagtapat ni Ryan kay Enma na siya ang impormante ni Nanay Isabel. Sina Hilda at Mariano ay iniiwasan sa karamihan ng mga pribadong pag-uusap kasama ang tatlo pa, ngunit si Hilda at Enma ay nagsimulang magbigay ng higit na pansin kay Nanay Isabel. Natuklasan ni Enma ang isang lihim na silid kung saan siya gumaganap ng isang bagay na gustong pasukin kaagad ni Mariano, ngunit binalaan siya ni Ryan, at pumayag si Norven na pumasok sila. Hindi alam na wala na si Kani, kaya gusto niyang makatakas at iligtas siya. Upang maisakatuparan ito, pumasok sina Mariano at Hilda sa silid ni Nanay Isabel kung saan hinayla ni Hilda ang isang bookshelf upang alisan ng takip ang isang nakasarang pinto. Patuloy na inilalagay ni Mariano ang kanyang sarili at si Hilda sa lalong mapanganib na mga kalagayan, at nag-aalala rin sa pagtuklas ng katotohanan na tinanggihan ng tatlo pang ihayag. Dahil dito, ninakaw niya ang susi ni Nanay Isabel. Nagpasya silang bumaling ng mas malalim sa lihim na silid ni Nanay Isabel, upang hanapin ang lahat ng mga stuffed animals at mga laruan na hindi lamang nagpapatunay sa pahayag ni Norven tungkol sa mga matatandang kakilakilabot, ngunit pinaniniwalaan din silang may mas masahol pa na nangyayari. Kinastigo nina Norven at Ryan sina Mariano at Hilda, ngunit napagtanto nilang hindi nila narinig ang buong kwento. Pinili ni Norven na sabihin sa kanya ang totoo, na, tulad ng inaasahan, ay mahirap para sa kanya na tiisin. Tumulong sina Mariano at Hilda sa pagnanakaw ng ilang material, na binanggit ni Ryan sa kanyang ulat kay Nanay Isabel na naglalarawan sa mga plano ni Norven na tapusin siya. Ipinaalam ni Norven kay Enma na binibigyan niya si Ryan ng maling impormasyon kay Nanay Isabel para mailipat siya, or kung hindi man ay magambala kapag tumakas sila. Nalaman din ni Ryan sa kanyang ulat na pagdating ng buwan ng kargamento sa Enero, siya na ang ihahatid sa ibang bansa. Ang kanyang oras ay nauubusan na lamang ng isang linggo bago ang napagkasundo ang araw ng pagtakas. Ang mga kabataan ay naging casual sa kanilang bukas na pagsasabwatan, at si Sister Carmen ay nagpakita mula sa likod ng isang puno upang ipahayag na alam niya ang lahat tungkol sa kung ano ang pinaplano nilang lima. Hindi siya galit, at hindi siya nananakot sa kanila. Sa halip, iminungkahi niyang magsanib puwersa sila laban kay Nanay Isabel. Nang gabing iyon, binisita ni Enma at Norven si Carmen at tinanong siya ng sunod-sunod na mga tanong, na sinasagot niya.
Ngunit natuklasan din nila na mas marami siyang nalalaman kaysa sa pinapahintulutan niya. Samantala, niregaluhan ni Nanay Isabel si Ryan ng instant camera para sa kanyang tulong. Kalaunan ay ipinaalam ni Nanay Isabel kay Carmen na siya ay itinalaga bilang ina ng Farm 4, at dapat na umalis kaagad. Nang ipakita ni Carmen kay Lola ang kanyang katibayan na ang mga bata ay may planong tumakas, ibinasura niya ito dahil kontrolado pa rin ang mga kabataan. Pagkatapos ay inutusan ng Lola ang mga demonyo na tapusin siya. Si Nanay Isabel ay may ibinunyag kay Ryan ng biglaan at hindi inaasahang natapos ang kanilang kasunduan. Ikinulong siya sa isang silid at nakita sina Norvan at Enma gamit ang kanyang trackang gadget. Nasaksihan ni Mariano at Hilda ang pag-alis ni Nanay Isabel sa bahay ng mga sandaling iyon, ngunit walang palatandaan si Ryan. Si Mariano ay nagmamadaling pumasok sa bahay, sinira ang pinto, pinalaya si Ryan, at silang tatlo ay sumugod sa kinaroroonan ni Norvan at Enma. Si Nanay Isabel ay tumakbo kina Norvan at Enma at tinanggihan ang kanilang mga peking ngiti, sinira ang charade na suot niya sa loob ng 11 taon. Nagpapakita din siyang gumawa ng taos-pusong pagsusumamo para sa kanila na huminto sa pagtakas at tanggapin ang kanilang mga kapalaran. Nang tumanggi sina Enma at Norvan sa pahayag ni Nanay Isabel, pinitik niya ang tuhod ni Enma na parang sanga at marahang nilagyan ng splint bago siya binuhat pabalik sa bahay. Nang maglaon, ibinalita ni Nanay Isabel kay Norvan, na nabigla, na ang petsa ng kanyang pagkakadeliver ay naitatag na. Tinanggihan nila ang mungkahi ni Norvan na ipagpatuloy nila ang planong pagtakas kapag gumaling na si Enma, at kahit wala na siya. Sinabi nila sa kanya na huwag paganahin ang kanyang tracker gamit ang device na katatapos lang ni Ryan at magtago hanggang sa gumaling si Enma. Pagkatapos nito ay sabay silang tatakas, at sumang-ayon si Norvan sa plano. Kinaumagahan, ginawa ni Norvan ang kanyang pagtakas. Hinawakan niya ang lubad ng mahigpit habang tumatakbo paakyat sa dingding, nakalaunan ay humawak sa tuktok ng dingding at itinaas ang sarili sa kabilang panig. Isang malaking kagubatan ang nakikita niya sa lahat ng direksyon. Mahihirapan ang mga matatanda sa paghahanap sa kanila kung madadali nila ang lahat sa kagubatan na iyon. Nang malaman ni Nanay Isabel na nawawala si Norvan, sinuri niya ang kanyang trackang gadget, at ang kanyang hitsura ay nagpapahiwatig na hindi ito gumagana. Sa gulat ni Enma at Ryan, ngumiti siya at isinara ang aparato habang bumabalik si Norvan mula sa kagubatan. Mula lamang sa ibabaw ng dingding, nakatingin sa kabilang panig, natuklasan ni Norvan ang katotohanan. Sa pagitan ng pader at kagubatan ng lupa, may malaking bangin na hindi nila inaasahan na malalagpasan. Binibigyan sila ni Norvan ng isang sinag ng pag-asa, sa pamamagitan ng pagturo na ang complex ng mga farms ay hugis tulad ng isang hexagon na may HQ sa isang gilid, at isang tulay sa kabila ng bangin sa kabilang banda. Pero hindi siya sasama sa kanila dahil siya ang susunod na bata na ipapadala. Ang eksena ng palm ni Norvan ay ipinapakita, ang lahat ng mga bata ay umiiyak or halos pinipigilan ang kanilang iyak. Ngunit walang mas nagagalit tungkol sa kanyang nalalapit na pag-alis kaysa kay Enma, na sumusubok na ibigay sa kanya ang breaker ng tracking device. Binibigyan siya ni Norvan ng tracker breaker at sinabihan siyang huwag sumuko bago sila maghiwalay ng landas. Pumunta sina Norvan at Nanay Isabel sa gate, at itinuro niya ito sa waiting room. Hindi na siya nakita ni Enma at ng iba pa. Ang pagpapadala kay Norvan ay nagwasak kay Enma at Ryan. Kahit na sa tulong ni Mariano at Hilda ay tila nawawalan na ng pag-asa ang dalawa. Ipinaalam ni Ryan na pagod na siya at wala na siyang pakialam. Ang patuloy na depresyon ni Enma ay nakikita ng maliliit na bata at ni Nanay Isabel. Dumating ang shipang date ni Ryan, at lumipas ang oras. Nagising si Enma para makipagkita sa kanya sa chapel. Sa puntong ito ay pareho silang umamin na sila ay kumikilos sa ganoong paraan sa paligid ni Nanay Isabel, na naniniwala siyang sumuko na sila. Pinag-usapan ni Ryan at Enma kung paano maaring ang pagsunog sa bahay ang pinakamagandang opsyon para tumakas sila. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Enma ang lahat ng mga lata ng langis na itinago niya sa mga nakaraang taon, bago itinapon ang langis sa kanyang sarili, na tinakot ng lubos si Enma. Inilarawan ni Ryan kung paano niya inaasam ang araw na wakasan niya ang kanyang buhay, upang mailigtas siya ni Nanay Isabel habang si Enma at ang iba pang mga ulila ay maaaring tumakas. Si Ryan na handa na sa gagawin, ay nagliliyab ng apoy nang sumapit ang orasan ng hating gabi. Si Enma ay tumakbo patungo kay Ryan, may narinig na sigawan pagkatapos.
Sinundan ni Nanay Isabel ang kaguluhan, hanggang sa mapansin niya si Enma na nakahandusay sa lupa na desperadong sumisigaw ng pangalan ni Ryan. Iniska ni Nanay Isabel ang kanyang radar at nakita si Ryan sa loob ng nagngangalit na apoy. Sinusubukan niyang alisin ang apoy sa pag-asang mailipat ang utak ni Ryan. Nang sabihin ni Nanay Isabel na umalis si Enma, lumingon siya upang makita na siya ay nawala na. Pagkatapos ay gumamit si Nanay Isabel ng radar upang hanapin muli si Enma, para lamang kunin ang signal mula sa transmitter ni Enma mula sa kanyang nasugatan na tainga sa banyo. Pagkatapos ay pumunta si Enma sa kagubatan kasama ang iba pang mga ulila. Ipinaliwanag ni Mariano kay Ryan kung paano kinuha ni Hilda at Enma ang matatandang ulila para sa planong pagtakas. Naalala ni Ryan na sinampal siya ni Enma at pinigilan siyang sunugin ang sarili. Inilarawan ni Tommy at Larry kung paano sila pumasok sa cafeteria at nagbalot ng karne, tinadtad na buhok Enma, at nakataas na kasuutan bilang pangaakit. Sinabi ni Enma kay Ryan na sinabi ni Norvan sa kanya ang tungkol sa balak ni Ryan na sunugin ang sarili, at nagayos ng counterplan para sa kanya. Iyon ay nagpapahiwatig na sila ay nagpaplano na ng pagtakas. Si Nanay Isabel ay nagsimulang tumawa habang siya ay nakatayo sa labas ng bahay, pinapanood ito habang ito ay nasusunog sa lupa at may kumpiyansa na ipinahayag na ibabalik niya ang lahat ng mga bata. Nagpakita si Felipe sa likod ni Nanay Isabel, tinutulak ang kanyang damit. Bago pa siya makagalaw ay napaatras siya nang mapagtanto ang presensya ng bata. Ipinaalam ni Enma kay Ryan ang pagbabago sa kanyang intensyon. Habang sinisimulan ng mga bata ang kanilang pag-akyat sa pader, sa halip na iligtas ang lahat ngayong gabi, iniiwan niya ang maliliit na bata at nangangakong babalikan sila bago dumating ang kanilang iba't ibang petsa ng pagpapadala. Kaya naman habang nasusunog ang tahanan, ang batang si Felipe ay nasa loob kasama si Nanay Isabel. Naalala ni Enma na iniwan si Felipe na namamahala sa pagpapalam sa iba pang mga bata, at paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Hindi sila tumatawid sa bangin sa pamamagitan ng halatang tulay. Si Mariano sa halip ay naghahadyas ng bato sa isang mas makitid na bahagi ng bangin, at matagumpay na nakapulupot ang lubad sa isang puno. Nagzip siya at inutusan ng ibang mga bata na sumunod. Kasabay nito, sinusubukan ni Felipe na gambolain si Nanay Isabel habang ang ibang mga bata ay tumatawid sa bangin. Sa kabila nito, nakarating si Nanay Isabel sa jump site para lamang matuklasan na si Enma ang huling tatawid. Binigyan ni Enma ang kanyang kinilalang ina ng isang huling matigas na tingin, at nagpaalam bago mag-zipline sa kabila. Sa kanyang sandali ng pagkatalo, nakita namin na si Ryan ay anak ni Nanay Isabel, at mukhang natutuwa si Nanay Isabel na niloko siya ng kanyang mga minamahal na anak. Sinasabihan sila ni Nanay Isabel ng good luck ngayong nakalagpas na sila sa pader at bangin. Ang mga bata ay patuloy na tumatakas sa madilim na kagubatan sa gabi. Gayunpaman, nahihirapan silang tumakbo habang hinahabol sila ng mga demonyong halimaw. Ngunit para kay Enma, ito ay talagang parang isang tunay na laro ng tag. Iniisip niya sa kanyang sarili kung gaano kaganda ang kalayaan ngunit napakalupit. Pagdating ng araw na pumasok sila sa kagubatan, nakikita nila kung gaano ito kaganda. Wala silang nakita ganito noon, ang natatandaan nila ay yung nakita lang nila sa farm na tinakasan nila. Ang kagubatan na ito ay tinitirhan ng kamanghamanghang buhay na mas maliwanag kaysa sa araw, isang bagay na nabasa lang nila sa mga libro sa bahay. Sinabihan sila ni Enma na magpahinga dahil medyo matagal na silang naglalakad. Ngunit kailangan pa rin nilang maging maingat dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring nasa kagubatan. Ang mga tao sa farm ay hahanapin at susundan din sila, kaya kailangan nilang umalis kaagad. Sa kanilang pahinga, nagpasya silang magtungo sa Timog Silangan, kung saan makakatagpo nila si William, isang lalaking tumutulong sa kanila na makatakas. Gabi na, at ilang demonyo mula sa farm ay nasa kanilang landas. Sumisinghot-singhot sila hanggang sa matuklasan nila na ang mga bata ay pumunta sa Timog Silangan at tinugis sila. Naglalakad pa rin ang mga bata sa kagubatan nang may marinig silang ingay. Ang isang pulutong ng mga alitaptap ay lumilipad ng wala saan. Napagtanto ni Enma na ito ay masamang balita, at sumigaw siya sa kanila na tumakbo nang biglang may nagpakita na demonyong halimaw at hinabol sila. Hinihiwalay ni Ryan ang kanyang sarili sa ibang mga bata para ilihis ang halimaw sa kanila. Napakahusay siyang hinabol ng halimaw nang biglang tinapos ito ng halimaw na mga demonyo mula sa farm. Hinahanap pa ng mga demonyo ang mga bata na naghihintay sa pagbabalik ni Ryan sa kanila.
Pagkatapos ay hinabol si Ryan ng mga demonyo na nagsisikap na hulihin siya, matagumpay nilang napalibutan siya. Si Ryan ay pagod na sa pagtakbo, ayaw niyang sumuko, pero sa huli bumagsak siya. Bago isipin ng mga demonyo na may pagkakataon silang kunin siya, isang nakahod na figure sa isang kabayong demonyo ang biglang nagpakita. Hinagaw ng figure si Ryan mula sa mga demonyo, at lumabas doon gamit ang mga smoke bomb para mawala sila. Sa kabilang banda, kapag si Ryan ay natagalan sa pagbabalik, ang mga bata ay nagsisimulang mag-alala. Biglang nagpakita sa harap nila ang isang babaeng nakahod. Sinabi niya sa kanila na tumungo sa isang tiyak na direksyon, at pagkatapos ng pag-aatubili, sinundan siya ng mga bata. Maya-maya, nagising si Ryan mula sa pagpapahinga sa isang parang kuweba na lugar. Nakipagkita siya kay Enma at sa iba pang mga bata na nakatanggap din ng pangangalaga mula sa dalawang demonyong nakatalukbong. Sumama sa kanilang lahat ang dalawang demonyong nakatalukbong. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili kay Enma at Ryan bilang Johnson at Monica. Sinabi sa kanila ni Monica na hindi sila kumakain ng tao, kaya dapat maging mahinahon sina Enma at Ryan, na tila nag-aalala pa rin. Ito ay nagpapagaan ng loob kina Enma at Ryan sa sandaling iyon, ngunit ang dalawa sa kanila ay medyo naghihinali pa rin sa kabaitan ng mga demonyo. Sinabihan sila ni Monica na kumuha sila ng ilang makakain, gaya ng ginagawa ng iba. Umupo silang lahat at sabay-sabay na kumakain sa pagkain. Mamaya sa gabi kapag tulog na ang lahat, pumunta sina Enma at Ryan kay Johnson, na gumagawa ng tsaa. Tinatanggap sila ni Johnson, na pagtanto niyang may gusto silang itanong sa kanya at sinabi niya sa kanila na magpatuloy. Nagsimula si Enma sa paghingi ng tawad sa hindi niya pagtitiwala kay Monica kanina. Naiintindihan ni Johnson na normal para sa mga tao na maghinala sa bawat demonyo, dahil totoo na kinakain ng mga demonyo ang tao. Sinabi niya sa kanila na nakikita ng mga demonyo ang mga tao bilang isang napakasarap na pagkain, lalo na ang kanilang mga utak. Makatuwiran para sa biktima na matakot sa mga mandaragit. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Johnson na siya at si Monica ay hindi kumakain ng tao para sa mga relihiyosong dahilan, at hindi sumasang-ayon sa karamihan ng mga bagay na ginagawa ng ibang mga demonyo dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinaliwanag niya na ang tanging dahilan kung bakit niya nailigtas ang mga ito ay dahil na-curious siya. Matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa isang tao, dahil ang tanging paraan upang makita ang isang tao sa ngayon ay ang pagbisita sa farm. Pagkatapos ay sinabi niya na alam niya na sina Enma, Brian, at ang iba pang mga bata ay mga inapo ng mga taong naiwan ng may pangako sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sinimulan niyang ikwento sa kanila ang nangyari sa mundo. Sinabi niya sa kanila na ang mundo ay palaging pinaninirahan ng mga tao, demonyo, at iba pang kamanghamanghang mga nilalang. Ang mga tao ay palaging nabiktima ng mga demonyo sa mahabang panahon. Gayunpaman, nagsimula itong hamupad dahil sa pag-aaway ng mga tao, na humantong sa digmaan sa pagitan ng dalawang species. Sa huli, gumawa sila ng isang kasunduan kung saan sila ay maninirahan sa magkahiwalay na mundo. Nangako sila na hindi na manghuhuli ng mga tao ang mga demonyo. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay mananatili sa likod, at pinapalaki sa mga farms upang mapanatili ang mga demonyo na nanabik sa isang tao paminsan-minsan. At naging ganito ang kalakaran sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sina Enma at Ryan ay nag-isip sandali at nagpasya na sila ay nalulugod na marinig ang balita. Kung may isa pang mundo kung saan malayang namumuhay ang mga tao nang hindi hinahabol ng mga demonyo, may pag-asa pa. Gusto nilang hanapin ang gate na naghihiwalay sa tao at sa demon world at gustong tumawid. Ngunit sinabi sa kanila ni Johnson na imposible ito dahil ito ay pagsira sa pangako ng mga tao at ng mga demonyo. Si Enma at Ryan ay walang pakialam doon, bagaman, gusto nila ang kanilang kalayaan. Sinabihan sila ni Johnson na matulog at nangakong tutulungan silang makalabas sa kagubatan kinabukasan. Kinabukasan, nagpasya sina Johnson at Monica na tumulong na turuan ang mga bata ng ilang pangunahing kasanayan sa kaligtasan tulad ng pagluluto, pag-iipon ng mga nakakain na halaman at tubig, pagtatanggol sa kanilang sarili, at paggamit ng mga halamang gamot para sa mga pinsala at iba pa. Ginagawa nila ito upang matiyak na ang mga bata ay mabubuhay nang wala sila, at makaabot sa dulo. Ang lahat ng ito ay napakahusay, at sa susunod na araw ang mga bata ay handa nang umalis. Lumipat sila at lumakad sa kagubatan upang makarating sa isang kaparangan. Ito ay malaki at maliwanag, at mukhang napakaligtas.
Dito nila sisimulan ang kanilang paglalakbay para hanapin si William sa labas ng kagubatan, kung saan nagtatago ang mga mandaragit sa bawat sulok. Sinabi sa kanila ni Johnson na sila ay magiging ligtas para sa karamihan dahil ang mga demonyo ay halos hindi pumupunta sa wasteland. Ngunit kung makatagpo sila ng demonyo sa daan, dapat silang tumakbo. Kung hindi sila makatakbo, dapat silang lumaban, na naglalayong tamaan ang mata ng demonyo para sa pinakamaraming pinsala. Bago umalis ang mga bata, binigyan ni Monica si Enma ng isang magandang pendant bilang proteksyon. Ang mga bata ay nagtatago sa isang abandonadong templo sa isa pang liblib na lugar ng isang bayan ng demonyo. Sa loob ng isang taon, doon nila ginagawa ang lahat ng mga kasanayang itinuro sa kanila ni Monica at Johnson. Inaalagaan nila ang kanilang sarili, at palaging binabantayan ang Gracefield House gamit ang isang radyo na nakita nila sa isang bunker na iniwan ni William. Sina Enma, Brian, at dalawa pang nakatatandang bata, sina Mariano at Hilda, ay pumunta sa malapit na palengke kung saan bumibili ang mga demonyo ng pagkain na nagkukunwaring mga demonyo. Palagi nilang pinamamahalaan na makabalik ito kasama ng mga produkto at iba pa, ngunit ang pagkain ay hindi sapat upang tumagal ng isang linggo. Kaya, ang apat na nakatatandang bata ay kailangang patuloy na makalusot sa bayan ng demonyo upang makakuha ng mas maraming pagkain. Kinabukasan, nagpa siya ang dalawa pang bata na sumama kasama ang apat kahit na maaaring mapanganib dahil maliliit pa sila. Habang nasa palengke, namangha ang dalawang maliliit na bata sa nakita. Hindi pa sila nakakita ng napakaraming demonyo ng sabay-sabay, at namumuhay na parang tao. Naglalakad sila sa likod ng apat na nakatatandang bata, habang tumitingin sa paligid at aksidenteng nabunggo ang ilang demonyo. Ibinaba ng dalawang bata ang kanilang pagkain, at nang subukan ng mga demonyo na ibalik ito sa kanila, nakaramdam sila ng bahagyang simoy ng hangin, na humahantong sa mga demonyo na maamoy ang kanilang amoy ng tao. Nagsisimulang magtaka ang mga demonyo kung saan nanggagaling ang masarap na amoy na ito, at ang mga bata ay nataranta. Ito ay humantong sa mga demonyo upang mapagtanto na ang amoy ay nagmumula sa dalawang bata. Agad na tumakbo ang mga bata, at hinabol sila ng dalawang demonyo. Sumama ang apat na nakatatandang bata sa dalawang nakababata at tumakas kasama sila. Tila ang dalawang demonyo lang ang nakapansin na ang anim na bata ay tao, at tahimik na humahabol sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, pinamamahalaan ng mga bata na mawala ang mga demonyo sa paligid ng sulok. Pinauwi ni na Enma at Ryan sina Mariano, Hilda, at ang iba pa habang nananatili sila upang harapin ang issue. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang iligaw ang dalawang demonyo gamit ang istruktura ng bayan sa kanilang kalamangan, hanggang sa mawala sila sa kanila. Ngunit sa huli, sina Enma at Ryan ay na-corner ng isa pang grupo ng mga demonyo. Habang iniisip nilang tapos na ang gulo, sinubukan nilang tumakas, ngunit naabot nila ang isang dulo ng daan na may naghihintay sa kanila na isa pang demonyo. Nang bumalik ang dalawang demonyo para hanapin sina Enma at Ryan, agad silang tinapos ng mga bagong demonyo. Dahil dito, labis na nababalisa ang dalawang bata sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Doon ay tinawag ng isa sa mga demonyo si Enma sa pangalan, at tinanggal ang kanyang maskara. Ibinunyag nito na hindi ito demonyo kundi si Norvan, isa sa mga bata na pinalayas mula sa Gracefield House. Siya ay buhay at maayos na nagkukunwari bilang isang demonyo, na nagudyok kay Enma at Ryan na ihayag din ang kanilang mga mukha. Si Enma ay nagmamadaling yakapin si Norvan na may luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya, pero masaya siya na buhay pa siya. Sumama rin si Ryan, at silang tatlo ay nagyakapan sa reunion. Ang ibang lalaki ay nagdescribe bilang mga demonyo na nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga kasama ni Norvan. Sina Enma at Ryan ay dinala si Norvan upang makita ang iba pang mga bata, lahat ay masaya na makita siya na buhay at maayos. Masaya rin si Norvan na makitang buhay at maayos ang mga bata, at nagyakapan silang lahat. Nang matapos iyon, sinabi ni Enma kay Norvan na iniwan nila ang ibang mga bata sa farm ngunit plano nilang balikan sila. Tinanong ni Hilda si Norvan kung ano ang nangyari sa kanya at kung nasaan siya sa lahat ng oras na ito. Binuksan ni Norvan ang kanyang robe upang ipakita ang isang marka na kabilang sa isang pasilidad na tinatawag na Lambda, isang site kung saan sila nagsasagawa ng mga eksperimento. Ipinaliwanag ni Norvan na siya ay ipindala sa farm na ito, kung saan ang tanging ginawa nila ay ang mag-eksperimento ng tao sa lahat ng mga bata doon.
Ginawa nila ito para humanap ng paraan para ma-mass-produce ang karne ng tao na maituturing na high-grade. Sa kasamaang palad, ang mga eksperimento ay nagdulot sa mga bata na magkaroon ng mga abnormalidad sa kanilang mga kalamnan, nervous system, at mga pandama. Ang isa sa mga side effect ay ang ilan sa mga test subject ay magkakaroon ng sapat na lakas upang madaling mapabagsak ang mga demonyo, tulad ng ginawa ng isa sa mga kasama ni Norvan kanina. Tinanong ni Enma kung nararanasan din ba ni Norvan ang mga side effect na nag-aalala na maaaring nararanasan din niya ang mga side effect. Sa kabutihang palad, sinabi ni Norvan na hindi siya pinag-eksperimentuhan. Nag-test lang siya kaya okay na siya. Tinanong nila siya kung paano siya nakatakas sa pasilidad, at sinabi niya sa kanila na siya ay tinulungan ng isang taong sumuporta kay William. Nakatakas siya kasama ang ilan sa mga bata doon, at nawasak ang lugar. Sa kasamaang palad, ang kaalyado ni William ay nabuking at tinapos na iniwan si Norvan at ang kanyang mga kasama upang makatakas ng mag-isa. Nakakalungkot ngunit sinabi ni Norvan sa kanila na nakuha niya ang mga file na may data kung paano gumawa ng substance na maaaring magpabulok ng mga demonyo. Hindi maintindihan ng mga bata kung bakit niya gagawin ito, kaya inihayag niya ang kalikasan ng mga demonyo at kung bakit sila kumakain ng karne ng tao. Nabubulok ang mga demonyo kapag hindi sila kumakain ng karne ng tao. Kailangan nilang kumain ng karne ng tao upang mapanatili ang kanilang anyo at ang kanilang katalinuhan, lalo na kung kinakain nila ang utak ng mga tao. Ang dahilan kung bakit ang mga bata ay ginawa upang kumuha ng mga pagsusulit ay upang ma-develop ang kanilang mga utak. Ito rin ang dahilan kung bakit dumarating ang mga demonyo sa lahat ng anyo at hugis tulad ng mga tao. Sila ang kanilang kinakain, kung hindi nila gagawin ito, maaari silang mawala sa kanilang mga anyo, katalinuhan, at bumalik sa mga halimaw na hindi sapat ang katalinuhan upang isipin ang tungkol sa pagpapatakbo ng farm. Sila ay magiging katulad ng mga halimaw na tumatakbo sa kagubatan ng walang pag-iisip, at kalaunan ay tatapusin sa isa't isa. Dahil sa data na mayroon si Norvan, maaari niyang dagdagan ang produksyon ng sangkap na nagpapabulok sa mga demonyo, mag-atake sa isa't isa, at sa kalaunan ay mawala. Sa ngayon, mayroon siyang sapat na upang lipulin ang kalapit na bayan, at pagkatapos ay lumipat sa buong demon world. Inamin ni Norvan na naging inspirasyon siya ni Enma, na mahabagin sa kanilang kalayaan. Nais niyang mamuhay sila ng malaya, at malayo sa mga halimaw sa isang paraiso na kanilang lilikhin. Gusto ni Norvan na likhain ang paraiso na iyon para sa lahat ng mga bata sa pamamagitan ng pag-alis sa lahat ng mga demonyo. Kapag narinig ng ibang mga bata ang planong ito, sila ay natutuwa at nagagalak na hindi na nila kailangang masawi sa kamay ng mga demonyo. Masaya sila na hindi na nila kailangang mag-alala na makain, at mabubuhay sila kasama ang mga batang naiwan sa mga farms. Gayunpaman, mukhang hindi gusto ni Enma ang ideya, ang kanyang ngiti ay bumaba, at siya ay naninigas habang nakikinig kay Norvan at ang iba ay nasisiyahan sa kanilang sulyap ng pag-asa. Ngunit si Enma ay nagpapanggap na masaya sa harap ng iba pang mga bata upang patahimikin sila. Umalis si Norvan at binigay kay Enma ang kanyang address kung sakaling kailanganin niya itong mahanap. Gabi na, pinag-isipan ni Enma ang ideya ni Norvan, tinitignan niya yung pendant na binigay ni Monica nung maghiwalay sila. Lumapit sa kanya si Ryan upang alamin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Masasabi niyang hindi gusto ni Enma ang plano ni Norvan at nagtatanong kung bakit. Nag-aatubili si Enma na inamin niya na ang kalikasan ng demonyo at lipunan ay kasing sophisticado. Napagtanto din niya na hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay kahit na walang gagawin si Norvan. Kung lahat sila ay makapunta sa mundo ng mga tao, ang kakulangan ng mga demonyo sa pagkonsumo ng tao ay haantong sa kanilang pagkabulok at sa makatuwid ay pagkalipol. Hindi niya gusto iyon, at hindi lang plano ni Norvan ang ayaw niya kundi ang pagkalipol ng mga species ng demonyo. Hindi niya lang alam kung ano ang gagawin. Sinabi sa kanya ni Ryan na mabuti na nasabi niya ang kanyang iniisip ngunit kailangan niyang sabihin ito kay Norvan bago siya umatake. Ayaw magsalita ni Enma kay Norvan ng walang matibay na plano, ang alam lang niya ay ayaw niyang mahuli ang mga bagong kaibigan niyang sina Johnson at Monica. Iminumungkahi ni Ryan na makipag-usap pa rin siya kay Norvan, baka magkaroon siya ng ibang plano, at baka iligtas niya sina Johnson at Monica, na walang problema na walang karne ng tao dahil hindi sila nabubulok. Siguro may pagkakataon na sila ay immune, at baka may magagawa para matulungan ang mga tao at mga demonyo na magkasabay. Hinihikayat ni Ryan si Enma na subukan ang kanyang mga ideya sa abot ng kanyang makakaya.
Makabubuting gawin niya ang gusto niya para wala siyang pagsisihan. Sumang-ayon si Enma na sabihin ito kay Norven sa susunod na araw. Siya at si Ryan ay nakarating sa hideout ni Norven. Nakipagkita sila sa mga kasama ni Norven na itinuturing siyang boss nila, sa paglalaan ng napakaraming oras niya para maisakatuparan ang kanilang plano. Itinuturing nila ang kanilang sarili na kanyang mga subordinate dahil tinulungan niya silang makaalis sa Lambda. Ang isa sa kanila ay si Celso, ang chill na lalaki, si Vince, ang tumutulong sa pagbuo ng gamot, at si Barbie, ang may hawak na karne ng demonyo sa kanyang kamay. Sinabi nila kina Enma at Ryan na si Norven ay nasa isang pulong, at hiniling sa kanila na maghintay ng ilang sandali para sa kanya. Pansamantala, nalaman ng dalawang bata na si Norven ang naging pinuno ng grupong ito, at kung paano niya ginawa ang kanyang plano upang puksain ang lahat ng mga demonyo. Excited na rin ang kanyang mga nasasakupan na maranasan ang pagkalipol na ito sa kanilang amo. Masigasig na ipinahayag ni Barbie kung gaano kasarap ang pumaslang ng demonyo at kumain din ito. Nagulat si Enma sa dami ng pagnanais na ipinapakita niya sa pagpaslang sa buhay ng isang demonyo, dahilan upang sabihin ni Celso kay Barbie na umatras. Umalis siya, at dumating si Norven sa ilang sandali upang sabihin sa kanyang mga subordinate ang tungkol sa huling yugto ng kanilang plano. Dinala niya sila sa labas, naiwan sina Enma at Ryan sa loob. Hindi maintindihan ni Enma kung bakit bahagi ng plano ang paghihiganti. Gusto lang niyang iligtas ang ibang mga bata, hindi para mawala ang mga demonyo. Sa tingin niya ay masama ito at kahit na ang iba ay pinahihirapan ng mga demonyo sa Lambda or saan man, at hindi ang paghihiganti ang sagot. Bumalik si Norven sa loob, at agad na nagtanong si Ryan tungkol sa kanyang plano. Ipinakita sa kanila ni Norven ang bahaging nilikha niya na dapat nawakasan ang lahat ng mga demonyo. Tinanong ni Ryan kung ito ay gagana sa lahat ng mga demonyo, tulad ng mga hindi nabubulok kahit na hindi sila kumakain ng tao. Nagulat si Norven nang marinig na alam ni Enma at Ryan ang tungkol sa pagkakaroon ng gayong mga demonyo. Tinanong niya sila kung paano nila nalaman na naglalagay kay Enma sa sulok. Ipinagtapat ni Ryan na nakilala nila ang mga demonyo, na ikinagulat ni Norven. Tinanong niya sila kung ang isa sa mga demonyo ay isang batang babae na demonyo, malamang na si Monica, na kinumpirma ni Enma. Laking gulat ni Norven, kaya hindi siya makapaniwala na nagkita na sila ng babaeng itinuring niyang evil-blooded girl. Nagulat sina Enma at Ryan at nagtanong kung nakilala na niya ito. Itinatanggi ni Norven na nakipagkita siya sa kanya, ngunit nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw kung paano siya unang nagpakita pagkatapos mangako ang mga tao at mga demonyo na layuan ang isa't isa. Ngunit bago pa maitatag ang mga farms ng tao, biglang nagpakita si Monica, kilala siyang hindi kumakain ng karne ng tao dahil taglay niya ang masamang dugo na nagpapanatili sa kanyang anyo at katalinuhan. Inialay niya ang kanyang dugo sa iba pang mga demonyo sa isang nagugutom na nayon. Pinagaling ng dugo ang iba pang mga demonyo ng gutom or kailangan pang kumain muli ng karne ng tao. Ang mga demonyong iniligtas niya ay nagligtas sa iba pang mga demonyo sa parehong paraan, nangyari ito ng ilang panahon at kumalat sa paligid na parang isang uri ng impeksyon. Gayunpaman, nang malaman ito ng mga maharlikang demonyo, tinipon nila ang mga nahawaang demonyo at itinapon ang mga ito sa pamamagitan ng pagkain sa kanila, upang ilayo ang masasamang dugo sa pool ng populasyon. Nabalitaan na nasawi si Monica kasama ang iba, ngunit sa totoo lang, hindi siya nasawi pagkatapos ng lahat. Napagtanto ni Ryan na naglalakbay sina Monica at Johnson sa buong mundo sa kagubatan upang maiwasang mahuli ng mga royals. Hindi maintindihan ni Enma kung bakit tatapusin ng royals ang mga nahawaang demonyo. At ang kanilang kagutuman sa mundo ay nagsisimula ng malutas. Bakit nila ititigil iyon? Ipinaliwanag sa kanya ni Ryan na ito ay dahil ang royals ang kumokontrol sa farms na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa populasyon. Kung kontrolado nila ang lahat, may kapangyarihan sila sa lahat. Ang pagpapagaling sa mga demonyo ay mababawasan ang pangangailangan na nilikha nila, at sa makatuwid ang kapangyarihan na mayroon sila. Tao or demonyo, may mga taong hindi kasing buti ni Enma. Sinabi ni Norven kay Enma na dapat nilang hanapin sina Monica at Johnson at tapusin sila. Hindi sang-ayon dito si Enma dahil walang ginawa sina Johnson at Monica. Hindi rin sila kumakain ng tao, kaya walang sense ang pagtapos sa kanila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Norven na sila ay mga demonyo pa rin, at hindi na lamang tatayo at manood habang ang kanilang uri ay nawawala.
Iminumungkahi ni Enma na hindi sila dapat tumapos ng anumang mga demonyo, at ang mga demonyo ay maaari pa ring gumaling sa pamamagitan ng masamang dugo. Hindi iyon sinasang-ayon ni Norvan, at sinabi ni Enma na maaari lang silang pumunta sa mundo ng mga tao, na haantong pa rin sa extinction sa paglipas ng panahon ngunit hindi ito direktang gagawin nila. Wala ring pakialam si Norvan sa mungkahing iyon, naniniwala siya na ang mga demonyo ay karapat-dapat na mapuksa, dahil ang kanilang kalikasan ay hindi magbabago dahil lamang sila ay tumigil sa pagkain ng kanilang paboritong bagay. Hindi rin patas na hilingin sa isang tao na huminto sa pagkain ng kanilang paboritong pagkain. Ang pinakamagandang opsyon ay tapusin lamang ang kanilang buong species, sabi ni Norvan. Si Enma ay nananatiling umaasa, ipinakita niya kay Norvan ang mga coordinates sa gate na mayroon siya. Sinabi niya sa kanya na posible, ngunit ipinakita sa kanya ni Norvan ang parehong mga coordinate na mayroon din siya at sinabi sa kanya na walang mayroon doon. Ang maraming gate na nandoon ay nawasak, at ang tanging natitira ay bumalik sa Gracefield House kung saan sila nakatakas. Hindi nawawala ang pag-asa ni Enma, bagamat sa tingin niya ay makakabalik na lang sila doon at subukang makapasok sa gate. Ngunit muli, ibinagsak ni Norvan ang kanyang pag-asa sa malupit na katotohanan, wala silang kakampi sa mundo ng tao, lalo na't nasawi na si William. Siya ay tinapos ng kanyang sariling mga kasamahang tao, mga tao na mas gugustuhin na kumita kaysa maging moral, at ang pag-access sa gate ay magiging malapit sa imposible dahil nasa ilalim ito ng lupa at binabantayan ng husto ng mismong mga tao na gustong kumita, parehong mga tao at mga demonyo. Ang tanging pagpipilian na natitira ay para sa mga bata na gawing sarili nila ang Demon World. Naiintindihan ni Enma ang lahat ng sinasabi sa kanya ni Norvan, ngunit hindi siya mapipigilan. Ayaw niyang tapusin ang kanyang mga kaibigan, or ang isang buong species na kasing sophisticado niya. Mas gugustuhin niyang gumawa sila ng ibang solusyon na nakikinabang sa kapwa-tao at demonyo, ngunit hindi iyon pinapansin ni Norvan. Siya ay tumutugon na gagawin niya ang lahat upang iligtas ang mga taong nanais niyang iligtas. At hindi na niya kailangan ng ibang input. Naghahanda siyang umalis upang itakda ang kanyang mga plano sa pagkilos, ngunit hinawakan ni Enma ang kanyang kamay upang pigilan siya sa paglalakad palayo. Nakikiusap siya sa kanya na muling isaalang-alang ito, ngunit hindi niya makita ang mga bagay mula sa kanyang pananaw. Lumihis si Enma at gumawa ng isang deal. Iminungkahi niya na hahanapin niya sina Johnson at Monica, at dalhin sila kay Norvan dahil gusto niyang hanapin sila. Bilang kapalit, ililigtas ni Norvan ang mga demonyo. Hiniling niya sa kanya na itigil ang kanyang plano hanggang sa matagpuan niya ang dalawang demonyo, na maaaring tumagal ng 5 araw. Nagpasya si Ryan na samahan si Enma, dahil sinusuportahan niya ito ng higit pa kaysa sa suporta niya kay Norvan. Sumang-ayon si Norvan sa ideya at sinabihan silang mag-ingat. Sina Enma at Ryan ay dinala sina Hilda at Mariano para tulungan sila sa kanilang paghahanap kay Monica at Johnson. Nagsimula ang paghahanap, at ang 4 na bata ay naglakbay sa buong kagubatan na naghahanap ng mga bakas ng paa na iniwan ni Monica or Johnson, ngunit alinman sa mga bakas ng paa ay masyadong malaki or masyadong maliit upang maging sina Johnson or Monica. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang mag-alala dahil baka mabaygo sila. Iniisip nila kung makakahanap nga ba sila ng dalawang demonyong tumatakbo. Kung magtatagal sila at lalayo pa sila sa templo, natatakot silang hindi na nila maibabalik ang oras para pigilan si Norvan. Gayunpaman, sinusubukan nilang panatilihin ang isang positibong pag-iisip para sa kapakanan ng mga demonyo at pati din kay Norvan. Di nagtagal, nakita ng 4 na bata ang mga yapak ng kabayo ni Johnson at nagkaroon ng pag-asa. Sa sandaling iyon, may lumabas na halimaw at agad na pumasok sa attack mode. Si Enma ay nasugatan, at ang pendant na binigay ni Monica sa kanya ay nahulog at dumapo sa ilang mga palumpong. Okay pero naman si Enma dahil minor lang ang kanyang injury, at okay din ang ibang mga bata. Lahat sila ay nagpasya na labanan ang halimaw, ngunit ito ay masyadong malaki upang ibagsak sa pamamagitan lamang ng ilang mga paglansad ng mga arrow. Sinubukan ni Enma na akitin ang halimaw mula sa iba pang 3 bata, sa pamamagitan ng pag-atake dito at tumakbo palayo. Ang halimaw ay sumusunod sa kanya, at ang iba pang 3 bata ay sumusunod sa halimaw. Dumating sina Monica at Johnson sa mismong eksenang iyon, at nakita ang napakalaking bakas ng paa sa lupa. Nagpasya silang umalis doon dahil kung anuman ang nandoon ay maaaring bumalik.
Nang lumingon sila, nakita niya ang pendant na ibinigay niya kay Enma at agad niyang napagtanto na may problema si Enma. Si Enma ay patuloy na tumatakbo mula sa halimaw, ngunit mabilis na napagod. Sa kabutihang palad, nakahanap si Ryan ng pagkakataong harangin ang halimaw at atakihin ito gamit ang isang arrow sa mata, na naging dahilan upang bumagal ito. Huminto si Enma at mabilis na nagpahinga mula sa pagtakbo, ngunit sa kawalan, bumangon ang halimaw at inilunsad ang sarili sa kanyang layunin na limunin siya. Tulad ng tila huli na, lumilipad ang ulo ng halimaw matapos maputol sa katawan nito ng talim ni Johnson. Nagmamadali si Monica upang tingnan si Enma, at ang mga bata ay nakahinga ng maluwag nang makita ang dalawang demonyo. Sinusubukan nilang mabilis na ipaliwanag kung bakit sila bumalik sa kagubatan, at sabihin sa mga demonyo na kailangan nila ang kanilang tulong upang maiwasan ang isang masamang pangyayari. Hindi nagdalawang isip si Monica at pumayag na tumulong sa anumang kailangan nila. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga pagsabog. Napagtanto ni Enma na si Norven ay nagpatuloy sa plano bago siya bumalik tulad ng ipinangako niya. Ang demonyong bayan ay mabilis na nilamon ng apoy habang sumasabog ang bawat sulok. Ang hangin sa paligid ay mabilis na nahawahan ng isang gas na agad na nagbabago sa mga anyo ng demonyo. Ang mga demonyo ay nalilito, at natatakot para sa kanilang sariling buhay at sa kanilang mga pamilya. Kapag nag-transform ang mga apektadong demonyo, agad nilang nilalamon ang kanilang mga mahal sa buhay, na lubhang nakakatakot sa mga hindi apektadong demonyo. Wala sa kanila ang nakakaintindi kung ano ang nangyayari or kung bakit ito nangyayari. Pinagmamasdan ni Norven ang nangyayari, at dumating si Vince upang sabihin sa kanya na naging maayos ang eksperimento, at nagkabisa ang gamot tulad ng hinulaan. Ngayon ay maaari nilang lipulin ang mga species nang walang problema. Natutuwa si Norven na marinig ito, ngunit may bahagi sa kanya na humihingi ng tawad kay Enma sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Naniniwala siya na ang mga bagay ay dapat mangyari sa ganitong paraan. Pagbalik niya, matatapos na ang lahat. Pumasok si Norven sa bayan kasama ang kanyang mga subordinate, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pagpaslang. Hindi makapaniwala ang mga batang nasa kagubatan pa rin na nagsinungaling si Norven sa kanila, ngunit walang saysay na magpakalunod sa pagtataksil. Humingi ng tulong si Enma kina Monica at Johnson para mabilis na makarating sa bayan, at inalok ito ng dalawang demonyo. Si Norven, pabalik sa bayan, ay naglabas ng kutsilyo at handang tapusin ang isang maliit na demonyo na nagngangalang Marie at ang kanyang lolo na si Vic. Nang lumingon silang dalawa, nakita nila si Norven na nanlamig sa kanyang pwesto. Nararanasan niya ang magkasalungat na emosyon, ngunit tumanggi siyang madamay ng kanyang mga pagdududa. Habang umaalingaw-ngaw ang isang pagsabog sa kanyang likuran, na nagpapadala ng panibagong lasa ng nakalalasong gas sa mga demonyo, nangakong hindi siya susuko ngayon. Ang gas ay nagsimulang baguhin ang Demon Marie sa isang degenerate, ngunit ang kanyang lolo ay hindi nagbabago. Napagtanto ni Norven na si Vic ay isa sa mga demonyo na minsang napagbagong loob ni Monica 700 taon na ang nakalilipas. Sinusugod niya ito, handang tapusin siya at si Marie, ngunit itinaas ni Vic ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake. Tumalikod siya at hiniling sa demonyong si Marie na inumin ang kanyang dugo at umalis sa bayan. Ang tanawing ito ay nagpapadala ng isang spiral ng emosyon kay Norven. Lumingon-lingon siya para makita ang mga pamilyang umiiyak para sa kanilang mga mahal sa buhay, na nagbagong anyo sa mga bagay na hindi pa nila nakikita. Si Norven ay puno ng kalungkutan at pag-aalinlangan ngunit tumangging sumuko. Alam niyang mangyayari ito, ngunit hindi niya isusuko ang kanyang pangarap na mabuhay ng malaya kasama ang kanyang pamilya, at hindi na siya Uhtred ngayon. Itinaas niya ang kanyang talim upang ilunsad ito sa likod ni Vic. Gayunpaman, bago niya gawin iyon, dumating sina Enma at Ryan at pinigilan siya. Si Enma ay tumingin kay Norven at nakita ang maliit na takot na bata na siya noon. Sinabi niya sa kanya na hindi niya hahayaang iwan sila muli tulad ng ginawa niya noon. Natutuwa si Norven na makitang nahanap na nina Enma at Ryan si Johnson, ngunit sinabi niya sa kanya na wala na silang magagawa ngayon. Nagsimula na ang plano, at ang natitira pang gagawin ay tapusin nila ang trabaho. Ayaw marinig ito ni Enma, at sinabi niya sa kanya na si Monica ay papunta na upang tumulong. Hindi niya akalain na si Norven ay isang masamang tao, sinasabi niyang kilala niya siya. Hindi niya gagawin ito, at ayaw niyang gawin ito. Sinabi ni Enma sa kanya na ayaw niyang ipagpatuloy niya ang ginagawa niya, palaging isinasakripisyo ang sarili para protektahan sila.
Ayaw niyang madama niya na siya lang ang responsable para sa lahat ng mga bata, iyon ang dahilan kung bakit siya nagsagawa sa mga hakbang na ito. Ginagawa niya ito para sa kanila, ngunit hindi iyon ang tunay na siya. Lumapit si Enma sa kanya habang sinusubukang i-comfort ito. Sinabi niya sa kanya na alam niyang natatakot si Yad pero ayaw aminin ni Norven na natatakot siya. Patuloy na sinabi ni Enma sa kanya na para siyang isang batang natatakot na nanginginig na may hawak na talem. Ayaw itong marinig ni Norven, at sinasabi niya sa kanya na manatili sa likod. Ayaw niyang mas mapalapit pa ito, sinasabi sa kanya na hindi niya mapipigilan ang alinman dito pero hindi nakikinig si Enma. Patuloy siya sa paglapit hanggang sa makarating siya kay Norven. Hinaakwan niya ang kamay nito at sinabi sa kanya na tumanggi siyang iwan sila dahil gusto niyang protektahan sila. Alam ni Enma na gusto talaga nitong protektahan sila dahil mas matalino, mas malakas, at mabait ito. Ngunit alam din niya na maaari itong maging mayabang at duwag din. Gusto niyang magkaroon siya ng pananampalataya sa kanya at sa iba pang mga bata, at kaya nilang pangalagaan ang sarili nila kung bibigyan niya sila ng pagkakataon. Gusto niyang ibahagi niya sa kanila ang kanyang sakit, pagdurusa, at takot at hindi matakot ng mag-isa. Pakiramdam niya ay itinutulak niya sila palayo, gumagawa ng mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan para sa kanilang kapakanan, at hindi iyon makatarungan. Sinubukan ni Norven na tanggihan ito, ngunit nakialam din si Ryan at ibinahagi na sumasang-ayon siya kay Enma. Sinisigawan niya si Norven sa pag-iisip na magiging okay sila sa ginagawa niya kapag alam nilang nadudurog siya ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya na mas kilala niya sila kaysa doon dahil higit pa sila sa pamilya, at magkaibigan sila kung tutuusin. Sa kabila ng apoy na tumupok sa bayan, naniniwala si Enma na mababago pa rin nila ang kalalabasan at maging magkaibigan pa rin sila. Hindi nila huhusgahan si Norven sa mga nagawa na niya dahil sinusubukan niyang protektahan sila. Gusto nilang maging bahagi siya muli, lumaki, at tumawa kasama nila hanggang sa huli. Sa wakas ay hinayaan ni Norven na mahawakan siya ng kanyang emosyon at tuluyang umiyak. Nais din niyang lumago kasama sila, at ito lang ang gusto niya. Ngunit hindi iyon magiging posible. Inamin niya na nagsinungaling siya sa kanila tungkol sa isang bagay sa Lambda. Sa katunayan, tinurukan nila siya ng mga gamot at ginawa ito sa panahon ng kanilang mga eksperimento. Siya ay nagkakaroon ng mga side effect mula noon, at ito ay haantong sa kanyang pagkasawi. Bago makapag-react sina Enma at Ryan sa balitang ito, isang degenerated na demonyo ang nagpakita upang salakayin ang tatlong bata. Dapat silang magmadali at makaalis doon bago nila matagpuan ang kanilang mga sarili sa tiyan ng isang halimaw. Si Vic na nasa malapit pa ay biglang hiniwa ang kanyang kamay, marahil ay gustong aipakin ito sa halimaw, dahilan para mataranta ang kanyang apo. Dumating si Monica kasama sina Mariano at Hilda upang makita si Johnson na nakaharap sa isa pang nabuong demonyo. Pinutol din ni Johnson ang sarili niyang kamay at ipinakain ito sa demonyo, habang nagre-regenerate siya ng isa pa. Ang epekto ng masamang dugo ay nagsimulang gawin ang gawain nito sa demonyo, at ito ay bumagsak sa sahig habang binabawi ang kanyang anyo at katalinuhan. Lumapit sa kanila ang asawa ng demonyo at nagpasalamat sa pagligtas sa kanyang asawa. Binigyan ni Monica ang asawa ng isang tas-ang puno ng evil blood, at pinainom ito kasama ang kanyang anak upang hindi na muling masira. Ginawa ng asawa ang sinabi at muling nagpasalamat sa kanila bago umalis. Nagtatanong si Vic tungkol kay Monica, na binanggit ni Enma kanina. Medyo natutuwa siyang malaman na buhay pa ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Norven na ipaalam sa kanyang koponan na nagbago ang plano. Ito ay nangangailangan ng ilang pagpupumilit ngunit lahat sila ay nagtatapos sa pagpapasya na mas mahalaga sila kay Norven kaysa sa paghihiganti, at itigil ang mga pag-atake. Dumating si Monica upang ipaalam sa kanila na karamihan sa mga demonyo sa bayan ay nailigtas na ng evil blood, at ang lahat ay babalik sa normal sa lalong madaling panahon. Nangako si Monica na mananatili sila sa likod upang takpan sila, ipinapaliwanag kung ano ang nangyari, at hahanapin sila sa templo mamaya. Ang mga bata ay umalis at bumalik sa templo. Pagdating pa lang nila, ang ibang mga bata, na naiwan doon, ay agad na nagpaalam sa kanila ng ilang masamang balita na narinig nila sa radyo. Ang mga bata na naiwan pa sa Gracefield House ay ipapalabas. Nagsisimulang mag-alala ang lahat, hindi nila maintindihan kung bakit magpapadala ang farm ng sino man sa sandaling iyon dahil karaniwang tumatagal ng 6 na taon para maipadala ang sinumang bata. Sinabi sa kanila ni Norven na maaaring ito ay dahil sa Lambda.
Sinisisi pa niya ang sarili niya dahil hindi niya nasira ang lahat sa pasilidad. Ipinaliwanag niya sa iba na ang gamot na nililaki ng Lambda ay makakatulong sa utak ng mga bata na lumago ng mas mabilis na magiging mas mura kaysa sa tradisyonal na paraan ng pagpapalaki sa kanila. Ang tagumpay ng mga eksperimentong ito ay mangangahulugan na ang lahat ng farm ay isasagawa sa ilalim ng Lambda system, parang nagsisimula na itong mangyari. Si Enma ay naging sabik na magtungo sa Gracefield House at iligtas ang iba pa bago ang kargamento, ngunit sinabi ni Ryan na maaari rin itong maging isang bitag. Walang pakialam si Enma, gusto niyang subukan at gawin ang isang bagay bago pa mahuli ang lahat. Iniisip ni Vince na walang katotohanan na isipin ang tungkol sa pagpasok sa Gracefield dahil ito ang pinakasecure na farm sa lahat. Habang nagtatalo sila, dumating sina Monica at Johnson sa templo. Ipinaalam nila sa mga bata na ang bayan ay matagumpay na nailigtas, ngunit natatakot sila na kapag lumabas ang balita, ang mga demonyo sa bayan ay tututukan ng royals at tatapusin. Si Vic, na nakipagtagpo sa mga bata, ay bumangon at sinabi kay Monica na ayos lang. Kahit na ganoon, sa tingin niya ay mas mabuting mabuhay na may kasamang dugo kaysa maging mabangis na hayop na walang katalinuhan. Ang mga demonyo ng bayan ay nagugutom pa rin, sila ay mapupunta sa pagdegenerate ng mas maaga or huli. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Monica bilang isa sa mga taong iniligtas niya gamit ang kanyang dugo 700 taon na ang nakararaan, na ikinatuwa niyang malaman na may iba pang nakaligtas. Binigyan ni Vic si Enma ng isang pirasong panulat bilang regalo. Sinabi niya na ibinigay ito sa kanya ng isa pang tao na natagpuan niya 15 taon na ang nakakaraan sa kagubatan. Malubhang nasugatan ang tao, at natakot siya na baka kainin siya ng mga halimaw na makakahanap sa kanya doon. Sinabi ni Vic na mahigpit na hinawakan ng lalaki ang piraso ng panulat hanggang sa kanyang mga huling sandali, ang kanyang huling mga salita ay nais niyang ibigay ni Vic sa mga bata ng farms ang piraso upang mabigyan sila ng tulong. Sa sandaling malagutan ng hininga ang lalaki, iniuwi siya ni Vic upang pagsaluhan siya ng kanyang pamilya sa hapunan. Sinabi niya na naaalala niya ang paraan ng pagkapit ng lalaki sa buhay, napagtanto niya na ang mga tao ay may kalooban, kaluluwa, at mga taong mahal din nila, tulad ng mga demonyo, at hindi lang sila basta pagkain. Nagsisi si Vic sa kanyang ginawa, pero para sa kapakanan ng kanyang pamilya, ginawa niya ito. Hindi niya ipinaalam sa sino man na mayroon siyang evil blood sa loob niya sa nakalipas na 7 siglo, hindi niya kailangang kumain ng karne ng tao ngunit ayaw niyang maging kaina-hinala. Nagtataka siya na kung ibinahagi niya ang kanyang dugo sa iba pang mga demonyo, marahil ay nailigtas niya ang ilan sa kanilang mga buhay. Ipinagtapat niya na kapag pumupunta siya sa templo para manalangin at mag-alay, ginagawa niya ito para malaman kung tama ba ang ginawa niya. Gayunpaman, ngayon gusto niyang magbago, gumawa ng mas mahusay, at hindi pagsisihan ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Enma na hindi niya alam kung ang piraso ng panulat na ibinigay niya sa kanya ay may anumang silbi, ngunit umaasa siyang ito ay magsisilbing mabuti sa kanya. Nagpasalamat si Enma kay Vic at nakahanap ng panulat para ilagay ang piraso sa likod nito. Ang panulat ay agad na nagpapakita ng isang hologram na nagpapakita sa kanila ng isang blueprint ng Gracefield House, hanggang sa underground gate na patungo sa mundo ng mga tao. Makakatulong ito sa kanila na makapasok at makatakas. Higit pa rito, napansin din ni Norva na mayroong isang formula ng isang gamot na makakatulong sa kanila na pagalingin ang kanilang mga side effect, mula sa mga eksperimento sa Lambda. May pag-asa para kay Norvan at sa kanyang mga subordinate, at ito ay nagpapasaya sa kanilang lahat. Masaya si Vic na nakatulong at ihahatid na si Demon Marie sa kanilang nayon. Habang naglalakad sila, pinigilan sila ni Norvan. Humingi siya ng tawad sa halos pagtapos niya sa matandang demonyo, sa kanyang pamilya, at sa kanyang komunidad. Tumakbo si Demon Marie upang harapin si Norvan, humihingi din siya ng tawad sa ginagawa ng ibang mga demonyo sa mga farms. Tinawag ni Vic ang demonyong si Marie para makauwi na sila, at sa wakas ay nalaman ni Enma na may kabahagi siyang pangalan sa isang maliit na demonyo. Sinundan ni Marie si Vic at sinabi sa kanya na nagpapasalamat siya sa ginawa nito para sa kanila, at nginitian siya ni Vic bago maghiwalay. Dahil dito, napagtanto ni Norvan na si Enma ay makakahanap ng paraan upang matulungan ang lahat anuman ang mangyari. Hindi siya makapaniwala na hindi siya nakinig sa kanya ng mas maaga, gayunpaman, masaya siya sa ginawa nito, na tumulong na iligtas ang mga tao at ang mga demonyo. Sinabi sa kanya ni Ryan na ginagawa ni Enma ang tamang bagay sa bawat oras, ganyan siyang klase ng tao.
Nagpasya silang lahat na babalik sila sa Gracefield House, iligtas ang mga bata, at tatakas sa mundo ng mga tao. Bumalik sa Gracefield House, ang mga bata na naiwan doon ay naglalaro ng walang kamalay-malay at walang pag-aalinlangan sa maaaring mangyari sa loob. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa mga sisters upang tawagin sila sa loob. Ipinakita niya sa kanila ang kanilang mga nakapak na bag, at sinabi sa kanila na malapit na silang umalis. Masaya ang mga bata nang malaman nilang sabay silang aalis sa pagkakataong ito, lahat sila maliban sa isa, si Felipe, ang tanging nakakaalam ng mga plano ni Enma. Sa kabilang banda, ang mga paghahanda ay isinasagawa at maayos ang takbo. Tumutulong din sina Monica at Johnson. Pakiramdam ni Enma ay ginugulo niya ang dalawa, ngunit tiniyak ni Monica na walang problema dahil magkaibigan na sila ngayon. Umalma si Enma at pinakiusapan sina Norvan at Ryan na mag-usap ng pribado dahil may sasabihin siya sa kanila. Samantala, ang mga bata sa Gracefield House ay naghahanda, ngunit hindi pa handa si Felipe sa kanyang sarili, at natatakot siya. Tinanong siya ng dalawa sa mga bata kung bakit hindi pa siya nakakapaghanda. Sinubukan ni Felipe na sabihin sa kanila ang isang bagay na may nanginginig na boses, gayunpaman, dumating ang isa sa mga sisters at sinabi sa kanya na maghanda ka agad, pinipigilan ang anumang binabalak niyang ibunyag. Sa gabi, ang mga bata sa templo ay tapos na sa paghahanda. Pinaandar nila ang ilang hot air balloon at umalis, patungo sa Gracefield. Kasabay nito, ang mga bata sa Gracefield ay handa na ring umalis. Inaakay sila ng isa sa mga sisters palabas ng bahay patungo sa gate. Lahat sila ay masaya, nakikipag-usap sa kanilang mga sarili na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Si Felipe lang ang may malungkot na mukha, natatakot sa biglaang pagbabago ng mga plano. Ang eksenang ito ay pinangangasiwaan ng ilang demonyo na nagtatrabaho sa mga tao, isa na rito ay si Patrick na nagpapatakbo ng mga farms. Nakikita nila ang pag-alis ng mga bata sa Gracefield House, at pagdating ng mga hot air balloon kasama ang mga nakatakas na bata. Si Patrick at ang mga demonyo sa mga gwardya ay nasisiyahang makita si Enma at ang kanyang grupo na dumating ng medyo huli na, at walang magliligtas. Inutusan ng namumunong demonyo ang mga demonyong nagbabantay na harangan ang lahat ng pasukan upang mahuli ang mga bata na kara-rating pa lamang. Tatapusin pa nila ang mga ito kung lalabanan nila ang paghuli. Ang mga gwardya ay naghihintay sa pagdating ng mga nakatakas na bata. Si Felipe, at ang iba pang mga bata na ipinapalabas, ay nakarating sa gate nang magsara ito sa likuran nila. Lalong nagiging balisa si Felipe, natatakot siya na hindi siya mahanap ni Enma at ang iba pa doon pagbalik niya. Habang papalapit ang mga hot air balloon, inutusan ng mga gwardya na atakihin sila, na ginagawa naman nila. Nang puntahan sila ng mga gwardya para hulihin ang mga bata, laking gulat nila nang makitang wala ang mga bata. Biglang nagliyab at sumasabog ang mga hot air balloon, at ito ay nagpapaalarma sa lahat. Si Felipe at ang iba ay natakot sa biglaang pagsabog. Nang mapagtanto ng mga gwardya na ang mga hot air balloon ay mga pangaakit, biglang tumalon ang mga nasasakupan ni Johnson at Norvan mula sa iba pang mga hot air balloon at pinaslang sila. Ang nangunguna sa demonyo ay nagutos para sa higit pang mga gwardya na ipadala sa pinangyarihan, gusto niyang mahuli ang mga bata kahit anong mangyari. Tatlong iba pang hot air balloon ang lumapag sa loob ng bakuran sa tabi ng isang lumang bahay na nasusunog. Ang lahat ng mga bata ay lumabas upang simulan ang kanilang plano, tumungo sila sa isang balon na hindi nasusunog kasama ng bahay at dumaan sa mga lagusan sa ilalim ng lupa. Nakarating sila sa underground facility kung saan mabilis silang nakita ng mga gwardya. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mga gwardya ay mahina at kaagad tinalo. Ang mga bata ay nagsimulang maghak sa mga sistema ng pasilidad. Si Felipe at ang iba pang mga bata, kasama ang mga sisters, ay naghihintay pa rin sa loob ng gate, naghihintay ng karagdagang komunikasyon. Nang marinig nila ang kaguluhan sa labas, nagsimula silang mag-alala, at ang ilan sa kanila ay tumitingin kung ano ang sitwasyon. Patahimak na tinawag ang pangalan ni Felipe ni Jenny, isa sa mga batang umalis kasama ang grupo ni Enma. Siya ay pinadala kasama ang ilang iba pang mga bata upang makihalubilo at hanapin si Felipe. Masaya at magaan ang loob ni Felipe na makita siya at ang iba pa. Napagtanto niyang bumalik na si Enma. Ibinigay ni Jenny kay Felipe ang isang tala mula kay Enma, nagsasabi sa kanya na siya na ngayon ang namamahala sa isa pang yugto ng kanilang plano at naniniwala siya sa kanya. Pinatatag ni Felipe ang kanyang sarili at tinatanggap ang responsibilidad.
Si Enma at ang iba ay nahati sa maliliit na koponan, at namamahala upang makakuha ng akses sa sistema ng farm. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa kamera para makita siya ni Patrick at ng mga demonyo. Kapag napagtanto nila na ang mga bata ay nakakalusot sa lugar, inatake ni Enma ang kamera, na naging sanhi ng pagsara ng buong sistema. Ito ay labis na ikinagalit ni Patrick. Paano siya maloloko ng mga bata at depekto? Hindi niya maintindihan kung paano nila nagawang makalusot sa kanila. Gayunpaman, natatandaan niyang tinutulungan pa rin ni William ang mga bata kahit nasawi na siya. Dumaan si Enma at ang kanyang team sa pasilidad, at sinisira nila ang lahat ng kamera sa kanilang daan. Sinusundan sila ni Norvin at tinutulungan sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga pinto para sa kanila. Ginagawa rin ni Felipe ang kanyang bahagi sa kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya, na sinasali rin ng ibang mga bata. Sa tulong ng pag-hack ni Vince sa system, kumonekta si Enma sa speaker at nagsalita. Nataranta na ang mga bata sa narinig na boses ni Enma, at naghihintay ng senyales na bibigyan niya sila ng aksyon. Naka-off ang mga ilaw, na siyang nagiging dahilan ng pagbukas ng gate. Sinabi ni Enma sa mga bata na maglalaro sila ng tag. Siya ay sumisigaw na tumakbo sila, at ginagawa ng mga bata ang sinabi. Tumakbo sila palabas ng gateway at papunta sa path sa underground elevator. Sinisikap silang habulin ng sisters, ngunit mabilis na nilock ng hacker ang mga gate na ikinandado ang mga ito sa loob ng gateway. Sinabihan ni Norvin ang lahat na magtungo sa silid ng elevator, at ginawa ito ng lahat. Ang team ni Enma ang unang dumating doon, at nakita nila si Felipe na sinenyasan ng ibang mga bata na pumasok sa elevator room. Naging emosyonal si Enma nang makita si Felipe pagkatapos ng mahabang panahon. Tumalon si Felipe sa mga bisig ni Enma na may luha sa kanyang mga mata, at sobrang namiss niya siya. Magkayakap ang dalawa habang papasok din ng ibang mga bata at pinagmamasdan silang may ngiti sa mga labi. Ang silid ay dahan-daang napupuno ng mga bata na matagal na nilang hindi nakikita, at ito ay naging isang uri ng muling pagsasama. Pumasok ang team ni Norvin, pumasok ang team ni Ryan, at dumating din ang lahat ng iba. Nang mukhang lahat ay nakarating na doon, hinayla ni Enma ang lever para simulan ang elevator at papunta sa gate, ngunit hindi ito gumana. Sa halip, isinara ang lahat ng pinto sa silid. Nagpakita ang mga sisters at pinalibutan ang mga bata ng mga baril sa kanilang mga kamay. Lumabas din si Nanay Isabel na may hawak na baril na tinatawag ang kanyang mga mahal na anak na bumalik sa kanya. Nagpanik na naman ang mga bata. Wala silang ideya kung ano ang maaaring mangyari ngayon. Lumabas din si Patrick, na nagpapasalamat kay Isabel sa kanyang tulong sa pag-anunsyo na nakaback-up ang system. Sinabi niya sa mga bata na tapos na ang oras ng paglalaro. Nakita niya si Norvin at ang iba pa mula sa Lambda, na tinutukoy pa rin sila bilang mga depekto. Ang pahayag na ito ay ikinagalit ni Barbie, na sinubukang kumilos ngunit na-atake ng isa sa mga sisters. Sa kabutihang palad, ito ay isang warning shot na mas nagpapatakot sa mga bata at nagpatahimik kay Barbie. Sinabi sa kanila ni Patrick na ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian ay hindi ma-atake dahil maaaring sila ay matalino, ngunit hindi sila bulletproof. Sinabihan sila ni Isabel na ihulog ang kanilang mga sandata at tumayo, at sinabi sa kanila ni Patrick na gawin ang sinabi. Ibinaba ng lahat ng bata ang kanilang mga sandata at tumayo na parang mabubuting bata. Sinabi pa ni Patrick, habang pababa siya ng hagdan, na maganda ang plano ng mga bata, ngunit kahit na ganoon, hindi sila hahayaan ng mga farm na makatakas. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang walang kabuluhang plano, gayunpaman, nag-aaksaya sila ng kanilang oras, at ito ay nagpapagalit sa kanya. Hinarap siya ni Enma at sinabi sa kanya na ang gusto lang nila ay makalaya. Ayaw nilang makitang isa-isang nasasawi ang kanilang pamilya, ngunit walang pakialam si Patrick. Kung titignan niya ang mga ito, tanging mga pagkain lang ang kanyang nakikita, at sila ay sinadya upang kainin. Gayunpaman, walang pakialam si Enma kung ano ang iniisip niya, at sinabi niya ito sa kanyang mukha, at naging proud si Nanay Isabel. Nagpagulat ito kay Patrick na lumingon upang makitang nakatutok na ngayon sa kanya si Isabel ng baril. Tinutukan din siya ng ibang mga sisters ng kanilang mga baril, kaya napagtanto niya na siya ay pinagtaksilin. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ito ni Isabel, at eksaktong sinabi nito sa kanya kung bakit. Pagod na siya sa kung paano pinapatakbo ang farms at gusto niyang ibagsak ang sistema.
Masaya si Enma na nasa kanilang panig si Nanay Isabel, ngunit sinabi ni Isabel sa kanya na pareho lang sila ng layunin at wala nang iba pa. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si Enma sa kanya. Sa kabutihang palad, napunta ang mga bagay sa paraan ni Isabel, at narito sila ngayon. Walang ibang pagpipilian si Patrick. Gayunpaman, hindi ito iniisip ni Patrick. Sinabi niya kay Isabel na sila ang walang pagpipilian dahil ang mga reinforcement ay nasa daan. Ang mga demonyo sa control room ay kumonekta sa mga speaker at ipahayag na ang mga reinforcement ay talagang nasa daan, kaya dapat silang lahat ay maghintay lamang para sa karagdagang mga tagubilin. Natuwa si Patrick nang marinig ito. Sinabi niya kay Enma at sa iba pa na sila ay ipinanganak upang kainin ng mga demonyo, lahat sila. Hinding-hindi nila makikita ang kalayaan dahil hindi nila ito naranasan sa simula. Ang isa sa mga pasukan sa farm ay nagpapakita sa system na ito ay inaatake. Inaatake ito ng mga demonyo mula sa bayan ni Vic. Dumating sila upang sirain ang mga farms na pinapanatili ang mga ito sa ilalim ng kamay ng ibang tao. Tumanggi silang mamuhay ng ganito at inaatake ang tarangkahan upang makapasok. Naririnig ito sa tagapagsalita ni Enma at ng iba pa, na nagpapasaya sa kanila, maliban kay Patrick, syempre. Ang mga demonyo sa bayan ay nakakakuha ng access sa farm. Pinamumunuan sila ni Monica at Johnson, kasama si Vic. Pumasok sila at nagdudulot ng kaguluhan, humihingi ng daan patungo sa control room kung saan pinatahimik nila ang nagbabantay na mga demonyo pati na rin ang kanilang amo. Saktong dumating si Vic kasama si Monica, at agad na naging alerto ang mga sisters. Sinabihan sila ng grupo ni Enma na ayos lang, ang mga demonyo ay kanilang mga kaibigan. Hindi maintindihan ni Patrick kung paano maaaring maging kaibigan ng mga demonyo ang mga tao. Iniisip niya na ang mga demonyo ay dapat na kumakain ng mga tao. Ipinaliwanag sa kanya ni Vic na hindi niya kailangan iyon. Wala sa mga demonyo ang nangangailangan nito, dahil sa dugo ni Monica, na nagligtas sa kanila mula sa pagkabulok. Kinamumuhian ni Vic na sila ay kinokontrol at ginugutom ng mga farm, iniiwan ang kanilang mga pamilya na bumagsak, naging mga halimaw, at kalaunan ay nasasawi. Ngunit ang lahat ay humihinto ngayon. Nagbiro si Vic na ang kanilang kalayaan mula sa pagkabulok ay mas masarap kaysa sa karne ng tao, kaya mas gusto niya ito sa ganitong paraan. Natutuwa si Enma na marinig ito, ngunit hindi si Patrick. Natatakot siya na maaaring bumalik sa dati ang mga bagay 1,000 taon na ang nakalilipas bago ginawa ang pangako. Kailangan ng mga sakripisyo para gumana ang ilang lipunan, at kung wala ang mga sakripisyong iyon, walang kapayapaan. Ngunit sinabi sa kanya ni Enma na hindi na kailangang kainin ng mga demonyo ang tao. Makakahanap sila ng iba pang mga bagay na maaaring gawin sa lahat ng oras na iyon na kanilang gagamitin sa pangangaso ng mga tao, at mag-alala tungkol sa pagkasira. Hindi na kailangan ng mga sakripisyo, at lahat ay nararapat na maging malaya, kasama na si Patrick mismo. Inialok nito ang kamay sa kanya para makalaya silang lahat. Hindi maintindihan ni Patrick ang eksaktong sinasabi ni Enma. Sinasabi niya na walang tao ang magiging ligtas sa Demon World. Iniisip niya na siya ay malaya, magagawa niya kung ano ang gusto niya, at siya pa rin ang namamahala. Inulit ni Enma na wala sa kanila, kabilang siya, ang tunay na malaya. Hindi lang sila dapat magkaroon ng kalayaan, sila ay dapat na nasa isang mundo kung saan lahat sila ay malaya at maaaring gawin ang anumang gusto nila kahit kailan nila gusto. Gayunpaman, naniniwala si Patrick na ganito dapat ang mundo. Ganito ito sa nakalipas na 1,000 taon, at ilang taon na lang bago silang lahat ay kainin ng mga demonyo. Ipinapangatuwiran ni Enma na maaari nilang gawin ang mundong ito kung ano ang gusto nila at baguhin ang kanilang mga tadhana. Muli nitong inaalok ang kamay sa kanya para makasabay siya sa paglalakad. Tinitingnan ni Patrick ang kamay, naalala niya ang simula ng pangako sa pagitan ng mga demonyo at ng mga tao na bahagi ng kanyang angkan. Ang angkan ay naging mga gatekeeper para sa mga henerasyon. Si Jericho, kapatid ni Patrick, ay isang gatekeeper din. Napatingin si Patrick sa kanya. Gayunpaman, isang araw ay nagbago ang mga bagay. Nalaman ni Jericho ang isang sikreto na matagal nang itinatago ng angkan. Ang kanilang angkan ay nagtaksil sa kanilang mga kasama upang mangako sa mga demonyo. Nakakita siya ng mga dokumento na nagdedetalye sa pag-amin na inilibing ilang siglo bago. Ang angkan ng Ratri ay hindi biglang nahuli ang mga rogue na laban sa kapayapaan at gustong ipagpatuloy ang digmaan, gaya ng pinaniwalaan nilang lahat. Ang mga batang sinasaka ay mga inapo ng kanilang mga kapanalig, mga taong hindi nakakita ng pagdating nito.
Nakonsensya si Jericho, at napapikit siya dahil hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang tuparin ang pangako, ngunit ayaw niyang ipagpatuloy ang pagsasaka ng mga inapo ng mga tao na naghahangad din ng kapayapaan at tumulong sa kanyang mga ninuno. Ngunit nang basahin ni Patrick ang dokumento, natuwa siya. Akala niya ay isang marangal na gawa ang ginawa ng kanyang mga ninuno, at ito ay para sa pinakadakilang kabutihan. Gayunpaman, ang pag-amin na iyon ay nagpabago magpakailanman kay Jericho. Ayaw na niyang makihalubilo sa angkan. Pinalitan niya ang kanyang pangalan ng William at gumawa ng iba't ibang paraan upang iligtas ang mga bata. Galit na galit si Patrick sa kanya. Akala niya ay sinisira ng kanyang kapatid ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo. Naisip niya na ang mga bata ay isang kinakailangang sakripisyo, at nais niyang pigilan si Jericho. Isinagawa niya ang kanyang plano at inutusan ang mga tao na tapusin ang kanyang kapatid. Pinuntahan niya siya pagkatapos gawin ang gawain, at nakaramdam ng labis na kalungkutan na kailangan niyang tahakin ang rutang ito. Nalaman ni Patrick na ang huling mga salita ng kanyang kapatid ay isang paghingi ng tawad, at ang mga salitang iyon ay dumurog sa kanyang puso. Umiiyak siya habang yakap-yakap ang katawan ng kanyang kapatid. Ang ginawa ni Patrick ay wala sa masamang hangarin. Ito ay isang kinakailangang sakripisyo na kailangang gawin upang maipagpatuloy ang pangako na nagpoprotekta sa sangkatauhan. Nasaktan din siya, ngunit kailangan niyang gawin ang dapat niyang gawin, at ipinagmamalaki niyang maging isang ratri. Gayunpaman, iniisip niya kung ginawa ba ni Jericho ang kanyang ginawa upang maging malaya din. Hindi mahalaga kahit papaano, dahil nagawa na ni Patrick ang kanyang tungkulin, at kung gusto ni Enma na maging malaya, malugod niyang gagawin ito. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam tungkol sa totoong mundo, mga tao, or mga demonyo. Ang bawat isa ay gumagawa ng parehong bagay, at hindi na siya makikibahagi sa alinman dito. Magmamasid lang siya mula sa kailaliman ng impyerno. Bumunot siya ng kutsilyo at inilagay sa kanyang leeg. Bago pa man makakilos ang sinuman, nasugatan ang lalamunan ni Patrick, at bumagsak siya sa lupa. Si Enma ay sumugod sa kanya at sinubukang pigilan ang dugo. Sa kanyang mga huling sandali, si Patrick ay nakatingin lamang sa kanila, na tinatawag pa rin silang mga walang isip sa likod ng kanyang isip. Pinili niyang masawi bilang isang ratri at ipinikit ang kanyang mga mata. Lumapit si Norvan kay Enma para senadorya son na wala na si Patrick. Sa kabila ng trahedya, may pag-asa pa rin si Enma na mababago niya at ng iba pa ang mundo. Sa labas, ang mga demonyo sa bayan ay nagpapatuloy sa kanilang kaguluhan. Sinisira nila ang farms at pinapaslang din ang mga kaanib na demonyo. Habang pinamumunuan ni Johnson, ang mga demonyong nagtatrabaho pa rin sa ibang mga sakahan ay nakatanggap ng balita na ang Gracefield ay nawawasak, at mabilis na pumunta upang ihatid ang mensahe sa mga royal. Bumalik sa elevator sa ilalim ng lupa sa Gracefield, nagpaalam si Isabel sa mga bata. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang karaniwang layunin ay naabot na, at ang mga bata ay dapat magmadali at umalis patungo sa mundo ng mga tao. Siya at ang iba pang mga sisters ay nagbabalak na manatili sa likuran. Paparusahan sila sa kanilang mga pagkakamali at masasawi kapag natapos na ang lahat, ngunit si Ryan ay may sinasabi sa kanya. Iniisip niya na ang pananatili at pagbabayad sala para sa kanilang mga pagkakamali sa mga demonyo ay kawalang isip lamang dahil wala itong pagbabago. Nais niyang maging masaya silang nabubuhay, at sumama sa kanila sa mundo ng mga tao kung saan maaari nilang bayaran ang kanilang mga pagkakamali. Sinuportahan ni Enma ang kanyang pahayag at tiniyak kay Isabel at sa sisters na wala silang hinanakit sa kanila. Hindi nila kinasusuklaman ang mga ito dahil may trabaho ang mga sisters, at ginawa nila ang trabahong iyon hindi alintana kung ito ay tama sa moral or hindi. Hindi rin nila sila kinasusuklaman dahil mahal na mahal pa rin sila ng mga sisters, kahit alam nila kung ano ang kahihinatnan. Naantig si Isabel sa sinabi ng mga bata. Patuloy nilang sinasabi sa kanya na mahal nila siya dahil siya ang nag-iisang ina na nakilala nila. Gusto nilang patuloy na maging isang pamilya kasama siya sa mundo ng mga tao. Lumapit sa kanya ang ilang bata, at niyakap siya dahil inaalagaan pa rin siya ng mga ito. Umiiyak si Isabel at niyakap sila pabalik. Nagpasalamat siya sa kanila at sinabing mahal din niya sila. Naglalakad si Enma kay Vic, at nagpaalam sila at nagsabing good luck. Naglakad siya papunta sa elevator lever at hinayla ito muli. Sa pagkakataong ito, na-activate ang elevator at nagsimulang bumaba. Huminto ito sa harap ng isang napakalaking pinto na bumukas na nagpapakita ng mas malaking gate.
Naglalakad sila papunta sa gate, at nalaman na ang mga panulat na hawak nila ay ang mga susi din sa pag-unlock ng gate. Inilagay ni Norvan ang panulat sa keyhole, at bumukas ang gate na nagpapakita ng maliwanag na lugar na puno ng hamog. Ang bawat tao'y lumalakad sa hamog, handang maabot ang isang mas mahusay na sibilisasyon. Si Felipe ay lumakad pasulong habang hawak ang kamay ni Enma, ngunit si Enma ay hindi sumabay sa kanya, dahilan upang siya at ang iba pang mga bata ay nag-aalala. Si Enma, Brian, Norvan, at ang kanilang mga subordinate ay nakatayo sa likod ng threshold. Sinasabi nila sa ibang mga bata na hindi pa sila makakasama, at hindi ito maintindihan ng mga bata. Ang kalayaan ay nakatitig sa kanila mismo sa mukha, ngunit bakit mas pipiliin nilang manatili sa likuran kasama ang kanilang mga mandaragit? Naalala ni Enma ang panahon na gusto niyang makausap ng pribado sina Norvan at Ryan. Gusto niyang sabihin sa kanila na gusto niyang manatili sa Demon World at baguhin ang mga bagay-bagay. Matapos niyang malaman ang tungkol sa pangako, natanto niya na hindi nila basta-basta may iwan ang ibang mga bata. Ang kanilang pag-alis ay isa ring paglabag sa pangako sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, na maaaring magsimula ng isa pang digmaan. Nais niyang gumawa ng bagong pangako sa mga demonyo at palayain ang lahat na nasa farms pa rin. Sinabi sa kanya ni Norvan na gusto rin niyang tumulong, kaya pinili niyang manatili. Sinusuportahan ni Ryan si Enma sa anumang ginagawa niya, kaya walang sinasabi. Natuwa si Monica sa narinig, at nais din niyang tumulong dahil naniniwala siya na ipinanganak siya na may evil blood upang gawing mas magandang lugar ang mundo ng demonyo. Ang mga subordinate nina Johnson at Norvan, maliban kay Vince, ay sumama din upang tumulong sa pagtatanggol sa mga bata. Sa kasalukuyan, ayaw tanggapin ng mga bata na hindi sila makakasama ng kanilang Enma sa unang pagkakataon na makatikim sila ng kalayaan. Mas gugustuhin din nilang manatili, ngunit hindi iyon matanggap ni Enma. Kailangan niyang mapunta sila sa human side para paghandaan ang pagdating ng iba pang mga bata na ililigtas nila. Ang mga bata ay naiintindihan ito at hiniling sa kanya ang pinakamahusay na swerte upang siya ay makapaglakbay ng ligtas, at makabalik sa kanila sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Enma kay Isabel na alagaan ang mga bata sa mundo ng mga tao, at malugod niyang tinanggap. Nangako si Felipe na gagawin din ang kanyang bahagi sa mundo ng mga tao. Habang nagpaalam siya kay Enma, nagsasara ang gate. Tumakbo siya pabalik para yakapin ng mahigpit si Enma na may luha sa mga mata. Nalulungkot siya na muli itong lalayo sa kanya, ngunit nais niyang magmadali ito at makabalik ng ligtas. Napaluha si Enma habang nangakong magiging ligtas siya. Muling tumakbo palabas ng gate si Felipe at kumaway sa grupo. Ang mga bata ay nakarating sa mundo ng mga tao at malugod na tinatanggap ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, sila ay lubos na nakikisalamuha at namumuhay sa normal na paraan. Si Isabel ang nag-aalaga at nagpapasaya sa kanila. Dinadala niya sila sa paaralan at ipinagdiriwang ang kanilang mga kaarawan. Nag-aral si Vince sa larangan ng medisina, at nararanasan ng mga sisters ang lahat ng magandang buhay, kabilang ang pag-ibig. Si Enma at ang kanyang grupo, sa kabilang banda, ay nagsimula na rin sa kanilang paglalakbay. Pumunta sila kung saan kailangan nilang pumunta, hanapin ang iba pang mga farms, at iligtas ang mga bata. Bumisita din sila sa iba pang mga bayan ng demonyo at sinabi ang kanilang mga ideya sa kanila, na namamahala upang makuha ang kanilang tiwala sa tulong nina Johnson at Monica. Nagiging mahalaga si Monica sa mga demonyo, na nagbibigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan para pangunahan sila. Tinutulungan nito si Enma na magkaroon ng epekto at baguhin ang mundo ng demonyo. Ang koneksyon sa pagitan ng mga demonyo at mga tao ay nagiging mas malakas sa pamamagitan ng pagkakaibigan, sa halip na isang pangako lamang sa pagsasaka. Lumipas ang mga taon, lumaki na ang mga bata. Dumating sila upang makita si Enma at ang iba pa na sa wakas ay dumating mula sa Demon World. Nakita ni Felipe si Enma, na kumaway sa kanya, at tumakbo ito sa kanyang mga bisig, at magkayakap ang dalawa. Matagal na ang nakalipas, pero nakauwi pa rin silang lahat.